Yo, kamusta sa inyo? Pag-usapan natin ito guys, tong post ni Kuya sa TikTok, no? And naka-caption sa video, pinapayaman natin yung kumpanya ng Yossi. Well, totoo naman yun, 'di ba? Kasi pag consumer ka ng sigarilyo, talagang malaki kita diyan at hindi na natin pahahabaan yung usapan doon. Pero pag-uusapan natin yung personal nating mga buhay patungkol sa pag-Yossi. At syempre, bago ang lahat ng yan, bago tayo mag-react diyan, panonoorin natin yung video na ito. So 1 minute lang, no? 58 seconds. Pero bago ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. At nga pala, para dun sa mga matagal na po nating subscriber dito, dun sa mga may questions, suggestions sa mga tutorials po natin, ay please paki-visit na lang po yung ating bagong channel na Pixel Guide PH. Doon na po tayo mag-a-upload ng mga bagong tutorials. So yun na nga, tara umpisa na natin to. Let's go! So yun guys, bago ang lahat, bago ang mga kung ano pang mga pag-uusapan natin, ay hindi tayo about lang, hindi natin pupukusan, titignan yung patungkol sa company ng Yossi at kung paano pinapayaman ng consumer nito ang mga kumpanya ng Yossi. Ay ang titignan natin talaga yung mga personal na epekto nito sa ating mga buhay kapag tayo ay narito pa sa ganitong kalagayan. At maganda yung sinabi niya sa video na ito So play natin, play natin. Guys, di ba 5 years na akong nakapag-quit sa pag-Yossi? May nagtanong sa akin, Michael, never mo na ba siyang tinikman kahit minsan? Okay nang inang yan, bakit mo isipang tikman? Pinaghirapan mo Alam naman natin kung gaano kahirap tumigil sa pag-Yossi. Kahit nga sabihan tayo ng mahal natin sa buhay, di natin sinusunod At yung iba, karamihan, mamatay na, hindi pa rin nila maitigil. Ganun siya kahirap itigil. Pero, hindi siya ganun. Bale, sa umpisa lang kasi yan na magkikrib ka. Pero katagalan, di mo na siya mararamdaman. May yung amoy niya, ayaw mo na. Ako nga, di ko nga namalayan na 5 years na Guys, wake the fuck up. Magastos yung sigarilyo, magastos na nga. Tapos pag dumating yung panahon na malala na yung sakit natin, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng panggastos. Dahil nga ginastos na natin, wala naman tayong pera. Tapos pag namatay naman tayo, yung mga naiwan naman natin na pamilya, yung maghihirap sa gastos. Yun guys, nakita naman ninyo yung mga sinabi ni Kuya dito, no? At neutral lang tayo, tignan lang natin kung ano yung magandang sinabi niya. Kung may mali, syempre hindi natin kakatigan, hindi natin yun susuportahan. So I know, no, siya rin yung kung di nagkakamali, siya yung mayroong pinopost palagi sa TikTok na kung ano yung diet niya. Siya ba yun? No, correct me if I'm wrong, no? Sinalimutan ko talaga yung username niya kung naalala ko yung user niya, siguro pwede natin silipin ngayon yung account. Pero kung ano pa man, pagkatao ni Kuya, stick na lang tayo kung ano yung napanood natin. At sinabi nga niya dito, no, sa mga unang part, ay sabi, may nagtatanong daw sa kanya, naisip pa daw ba niya na tumikim minsan ulit ng Yossi. So sabi niya, no, syempre negatibo yung react niya. Ano sabi niya dito? Kel, never mo na ba siyang tinikman kahit minsan? Okay nang inang yan, bakit mo isipang tikman? Pinaghirapan mo Alam naman natin kung gaano kahirap tumigil. Yun, no, makatotohanan yun mga tol, kasi ako man dati ay napaano dyan. Ang hirap talaga alisin pagka naumpisahan mo. Dati ayaw mo, pero pag naumpisahan mo, nagkaroon ka ng bisyo, naging bisyo mo, ang hirap ng tanggalin sa katawan nung hinahanap na ng katawan mo kahit alam mong mali na. No, siya mismo sinabi niya, no, bakit naman niya, kumbaga yung tanong mo irrelevant na sa pamumuhay niya ngayon Yun na yung magiging labas nun bakit mo iisipin? Ang hirap-hirap umalis sa addiction, tapos iisipin mong gumamit ulit, iisipin mong parang drugs pinag-uusapan natin, no? Pero hindi hindi mapag-iiba. Kahit anong classic addiction is addiction. Alam mo mahirap umalis sa addiction kahit anong klase po addiction niya, tapos iisipin mo bumalik. So yung question niya, either nagtitrigger na mag-isip ka na itry mo ulit, or sinusubok ka kung talaga bang wala ka na doon, no? So sa kanya parang pinapakita lang naman niya, well, para sa akin, no, in my opinion, sa tingin ko natural niya yung nire-react niya na talagang questionable sa kanya yung ba't naman niya iisipin pa yung ang hirap
mahirap nga umalis. Nakaalis na nga siya. At meron siyang mga realization na sinasabi diyan, no? Sabi nga niya, sa hirap umalis ng tao sa kaadikan diyan, addiction diyan sa pagpaninigarilyo, no? Parang kahit na hindi parang, no, makatotohanan yung totoo yun, no? Kahit na nagkakasakit ka na nga, hindi ka na makaalis kahit awayin ka ng pamilya mo, no? Ang iba nga mamamatay na lang nandun pa rin. So ganun siya katindi at makikita ninyo yan sa mga documentary kung gaano ka hirap ang naging buhay ng mga nariyan. Well, kung malakas ka, pasalamat ka, hindi ka nagkakasakit, pero it doesn't mean na okay ka. Hindi ibig sabihin na nagagawa mo is okay ka, no? Alamin mo, siyasatin mo yung sarili mo dahil hindi yan natural lang katawan. Foreign foreign object na pinapasok mo sa katawan mo, chemicals na humahalo sa blood mo, humahalo sa hinihinga mong hangin, finifilter ng baga mo at pumapasok yan sa kaloob-looban mo. At gaya ng sinabi niya, ako man personal ko na experience yun, no? Nung una, pag nandun ka pa, syempre parang gusto mo, parang kada kain mo lang maisip mo ng manigarilyo o kaya naiinip ka, gusto mo manigarilyo. Diba? Ang dami nilang mga doktrinang tinuturo ng mga nariyan, kaya mahawa ka talaga kung nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, at marami sa inyo nag-yosi mahawa ka, madoktrina ka. Pag sinabing doktrina, katuruan, mga kaisipan, mga mindset, sabihin pampadigay, diba? Ang dami, maubos yung oras natin. Pero syempre, bago matapos yung video na to, gusto ko i-emphasize sa atin lahat, no? Kung ano bang benepisyo ng hindi na ulit pagtikim ng sigarilyo o pag-alis talaga sa pagyosi. Kasi sabi nila, 'di ba, gusto lang nila yan, hindi sila addict diyan, control nila sarili nila. Hindi yun totoo, no? As long as naninigarilyo ka, nandiyan ka, nakapaloob ka sa pagkaalipin diyan, 'di ba? Kaya nga sabi nga, may mga challenge na ganyan gawin mo. Kung totoong kaya mo huminto at control mo, hindi ka alipin yan, huwag kang manigarilyo sa loob ng 6 na buwan. Sige, pababae mo, umpisa mo sa 6 na linggo. 90% ng mga naninigarilyo hindi kakayanin yung 6 na linggo. At pag kinaya nila, i-challenge mo ulit sarili mo, 6 na buwan naman. Hindi, bihira. At ako, wala pa ako nakita na ganun, no? Nakagawa nun. Kasi nga, ang katotohanan, nandun ka, hindi ka makaalis. Ang hihirap umalis gaya ng sinasabi ni Kuya, no? Kaya ngayon, sa video na to, pag-usapan natin yung 3 bagay na benepisyo ng hindi ka na ulit manigarilyo, hindi ka na ulit tumikim ng sa paninigarilyo, no? O ng sigarilyo. So, number 1 na pwede mong makita dyan, syempre, number 1 na yung kalusugan. Quitting smoking ay nagbo-boost ng yung overall na health. Kahit i-search mo mula sa maliit hanggang malaki, mga parte ng katawan mo, may epekto yung paninigarilyo at masama yung epekto na yun. Pero pag tumigil ka, yung epektong masama na yun mawawala at mapapalitan ng maganda. May improve mo yung buhay mo. Siyempre, huminto ka. Ang una agad na apektuhan yan, kung di ako nagkakamali, 'di ba, yung daloy ng dugo mo, yung oxygen na umaakit sa utak mo, and everything na nakapaloob sa sistema ng katawan mo, domino effect, yun kaagad yung nangyayari sa iyo. At without knowing, habang nagiging ganun, nananatili ka sa kalagayan na ganun, nagiging nagiging yung katawan mo, lalo mong na-emphasize yung kapangitan ng literal na karakteristik ng sigarilyo, yung amoy, yung pakiramdam, pag pumapasok sa katawan mo, naiiba. So, una, makikita mo, syempre, mai-improve yung health mo. Minsan, normal na sa mga naninigarilyo, dahak ng dahak, di ba? May phlegm kasama, tapos sipon later on, malalaman, may TB, di ba? Yun na mga kalagayan. So, ikaw rin ang kawawa. So, unang nagkakaroon ka ay yung health benefits mo kapag in-stop mo, hininto mo. Yung dating mabigat na pakaramdam, anong pakaramdam, 'di ba? Naiiba yung daloy. So kayo na bahala, no? Pwede mong kontrahin, 'di ba? Actually may mga doktor nga daw na naninigarilyo So pwede kang kontrahin kahit ng doktor, pero ikaw, common sense na 'yun, alam mo 'yun. Na unang nagbebenepisyo ay yung katawan mo. Pangalawa, stronger willpower. Sinabing stronger willpower ay yung lakas na
na mayroon ka sa paggawa ng kagustuhan mo, no? Kasi pag nandun ka alam mo may hindi ka kayang gawin, at number 1 na doon yung itigil yung paninigarilyo. Pero pag na-stop mo nagkakaroon ka ng stronger willpower. Malalaman mo, makikita mo yung sarili mo na mas malakas na yung abilidad mo na kontrolin yung sarili mo. Kasi kung doon pa lang alam mo na hindi mo mahinto, ibig sabihin may problema ka, 'di ba? Anything na nakapagbibigay sa iyo ng kalagayan psychologically, physically, mentally na tila hindi mo na kaya magdesisyon, yun ay hindi normal. Pero lahat yun naiiba, nababago kapag huminto ka na riyan. Kapag nandun ka na sa kalagayan na hindi mo na ginagawa, ibig sabihin yun, na-overcome mo yung bagay na to, nag-i-improve yung sarili mong, sinatawag nga natin na na-strengthen yung self-control mo, at ikaw bahala. Tignan mo, kahit ikaw aralin mo, totoo yan, alam mo yan na hindi yan inimbento ng kung sino man. Pero kung hindi ka maalis, nananatili ka sa ganoon, sabihin, either alipin ka, totoo yun, alipin ka nung bagay na yan. Kasi alam mong mali, alam mong epekto, ayun yung ginagawa mo. Pero iba-iba yung rason ng mga tao. Iba, unti-unti, diba? Parang karoon sila ng kaisipan na wala silang gana sa buhay, unti-unti na pinapatay yung sarili nila. Pero lahat yun naglilid din sa addiction, yun at yun pa rin. So once na na-stop mo, na-strengthen yung self-control mo. Kasi isang bagay din na makikita natin ay yung patungkol sa mga financial na bagay. Siyempre, pagka huminto ka, mas nakakapagtabi ka ng pera para sa ibang bagay. Imbis na inuubos mo doon araw-araw, no, isang stick lang magkano na. Dati inabot ko 6 o 5. Kasi bata ako 3. Pero yung nakakapagsigarilyo ko noon, mga 7, no, sa ngayon magkano na? Mas mahal na. Kapag ka nandun ka, alam mo marami ka nasasayang, marami ka na hindi nagagamit na opportunity, kasi nga doon pa lang you are wasting your resource. Nawawalan ka na kagad ng funds, nawawalan ka na kagad, bukod pa sa health mo and yung mentalidad na kalagayan mo, overall na pagkatao mo, ay bukod pa dun yung pera na meron ka. Sabi nga niya, no, wala na nga tayong pera, nauuwi pa sa ganoon. Kaya yung title ng video niya, pinapayaman natin yung kumpanya ng Yossi, tapos tayo naghihirap palalo. No, bakit hindi matanggal-tanggal yan, no? Kahit sa gobyerno. Kasi nga, ang daming hindi na makaalis dyan, sa totoo lang. Bakit kung nakakasama yan, diba? Inaalaw, pinapayagan. Kasi hindi control. Isa sang uri ng, kumbaga, legal na nakasasama. Ganun yan. So, lastly, makikita natin ay yung happier life. Magkakaroon ka ng mas masayang buhay kapag ka ikaw nga ay smoke free na. Malaya ka na sa paninigarilyo. Hindi ka na naninigarilyo. Kasi ang paninigarilyo ay maraming masamang epekto, pero yung pagiging malaya rito, marami ring epekto na maganda. Una, pwede mong tignan dyan is yung energy mo. Mas marami kang energy. Kung isa-search mo nga yan, ay sabi, when a person smokes, they have more carbon monoxide and less oxygen in their bloodstream. Kahit i-search nyo lang yan, no, sa Google, kung talaga ba nakaka-apekto to sa enerhiya natin bilang tao ang paninigarilyo. Sabi dito, no, sa Medical News Today, when a person smokes, they have more carbon monoxide and less oxygen in their bloodstream. So sabi sa inyo, may epekto kahit sa dugo. They may also have narrower blood vessels, meaning the heart has to work harder to pump blood around the body. Nagkakaroon ng narrow o masikip na daluyan ng dugo, pagdaloy sa dugo. Ano ba to, yung hindi ko na ma-explain kasi hindi naman tayo eksperto pagdating din sa patungkol sa mga bagay na ito. Pero kung titignan mo, narrower blood vessels, it's more on sa dugo mo na naiiba yung daloy, at yung puso mo ang mahihirapan mag-pump ng blood. This extra energy required the heart may reduce a person's energy. So dahil parang baga sabihin mo nagdo-double work na yung double time na yung heart mo dahil sa mas masikip na blood vessel, magpa-pump siya ng kumbaga doble ganun. Yun ay magre-required ng energy, extra energy
required by the heart, sabi dyan, no? Magkakaroon ng pangangailangan sa puso mo ng energy para mag-double time siya or mas mag-work pa siya ng higit sa normal. So yun yung nangyari at ito yung may epekto maging sa energy mo bilang tao, no? And ano pa ba? Syempre lahat yun may epekto sa pag-iisip mo, mag-epekto ng hindi pagtigil sa pagtigil sa sigarilyo ay magkakaroon ka ng syempre energy, mas magiging normal yung energy mo, mas maging clear yung isip mo at syempre magkakaroon ka ng mas magandang relasyon sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kasi hindi lahat, diba? Kahit lahat kayo na nigarilyo, kung isip ninyo ay apektado na ng chemical, dahil hindi nyo naiisip lahat yon sama-sama, dagdag mo pa yung iba pang mga bisyo at iba pang mga stressful na things sa buhay mo sa araw-araw, iba. So lahat yan ay makikita natin sa pagtigil sa paninigarilyo. Improve yung health mo, magkaroon ka ng stronger willpower, magkaroon ka ng magiging tulong sa financial mo, yung pag-stop mo pa lang ay hindi ka na nawawalan, pwede ka pang magtabi ng pera, and lastly yung mas magiging masaya yung buhay mo. So ilan lang yan, pero napakarami pang magandang epekto pag hininto mo yan. Kaya lang mahirap, 'di ba? Kaya nga ang question doon, bakit ka naman titikim ulit, no? So sabi niya, di na ako para tumikim ulit itong nasa video. Although hindi siya perfect, marami ka pa siguro makikita na ibang bagay kung kilala mo siya or pag binisit mo yung TikTok account niya or social media account niya. Pero at least dito sa bagay na to, siguro sa delivery meron pa siyang kailangang improvement, pero maganda naman yung sinasabi niya at makatotohanan. So bakit ka titikim pa kung umalis ka na nga sa pagtikim? So ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Comment down below at tara pag-usapan natin yan sa comment section. At syempre, hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button. At marami sa ating viewers ay hindi nakapag-subscribe. Please pindutin ninyo yung subscribe button and notification bell para ikaw ay maging updated sa mga videos natin. Kapag-subscribe na rin yung bago nating channel dun sa mga dun sa mga dati pa nating subscriber. May bago po tayong channel, dun po tayo mag-upload ng mga bagong tutorials. And yun na nga, see ya ulit sa susunod na video.